nanawagan tayo na bakit lagi lang si Bongbong Marcos yung ating pinagda-drug test? Kasi gano'n ang lumalabas eh. Yung kabilang kampo, yung mga kampo ng mga dilawang tayo at saka ng mga tanso vlogger, hindi nila tinatouch ang drug test. Hindi nila hinahamon na magpa-drug test. Etong mga Duterte. Kasi nga pag hinamon nila yung mga Duterte mag-drug test, mapapahamak sila. Mapapahamak sila kasi alam naman nila sa mga sarili nila na itong mga Duterte malilinis ito eh. Kaya lang dahil nga mga bayad, kaya kailangan nilang kanain itong mga Duterte. So ngayon, nanawagan tayo kahapon. Sa Facebook tayo nagsimulang manawagan na dapat lahat kung ayaw mag-adhere, putang ina positive. Positive na kagad net, assume na positive at kailangan mag-ingay tayo, kalampagin ng mga yan. Pag hindi ka nag-adhere dito, umalis ka na sa posisyon mo. Ganun lang yun, ibig sabihin addict ka. At walang hiya na yan dahil sa panawagan natin na yan, putya yan, yung mga congressman, ang gusto pa rin na mangyari, pati vlogger, magpa-drug test, sige. Sabay-sabay tayo lahat kung gusto ninyo, magkaroon tayo ng gawin nating holiday, 3 araw. Lahat magpa-drug test. Sa isang lugar lang. Walang uwian. Isang tayuan doon, magkakaalaman kung sino mga adik. Di ba? Pati mga moderator dito na mga adik din. Delete ng delete. Sige, isama na rin yan. So, maraming mga nagagalit. Ang problema, mayroon pang mga vlogger na pumuposisyon na, kita nyo. Tinan nyo, pinapag-drug test pati sila Inday Sara. Bakit? Ano masama ron? Dinidemand natin na magpa-drug test yung ibang mga politiko, tapos pagka yung mga idol natin, ayaw natin. Sinasabi natin, ba't ayaw nyo magpa-drug test? Adik ba kayo? Hindi ba? Din natin yun, ilagay natin yung posisyon natin dun. So ba't ayaw natin? Takot ba tayo na baka positive to sila Inday Sara? Kung sakaling positive to sila Inday, sila Madam na Vice President, kung positive, di alam na natin, hindi na natin susuportahan. Positive pala eh. Di ba? So ngayon, ito, pakinggan ninyo, itong, itong part na to ng show nila Lorraine Badoy na makialam. Hindi pala. Itong nila, Pilipinas kong mahal. Pilipinas nating mahal. Pakinggan ninyo. Ineko na po nila yung panawagan ng mga banateros na lahat, as in lahat. Walang pinipili. Lahat. Magpa-drug test. Ito, pakinggan natin. I don't give a hoot, no? If you are a private citizen and yan ang belief mo, I don't care. Bahala ka, 'di ba? Yes. Bahala kang sirain mo buhay mo pa, buhay ng mga anak mo. But when you're the president, what are the implications of someone who doesn't think there's anything wrong with cocaine? I do not want you anywhere near my children if you're like that. Do not touch my children. But if you are a president, then most likely you will be touching my children and you will be affecting the lives not just of my children but Filipinos, no? Because nga the drug trade is it's a path full of high crimes. From money laundering to murders to massacres to all of that, it's all there. And you mean to say, my president will be part of it. He's part of that chain. And what does it mean? There are so many very horrifying implications of a president that thinks that cocaine is just a lifestyle. It's okay. You want, di ba? Or of a first lady pushing drugs on other people's children, di ba? Medyo medyo talagang weird kasi yun na hindi mo alam kung bumabatak yung tao, inaalok mo. Tayo na inalok mo parang tsokolate. You want? Ano yan? Chocolate? Ano yan? Candy? Kung makapag-alok kayo, parang normal lang talaga sa inyo Ano yung mga anak nyo? Inalok nyo din ba ng ganun? You want? Ha? You want? Lika, you want mik-mik? Sobrang delikado talaga na sa kanila normal lang yan. Tapos ang masaklap nito, sabi ko nga, kahit na maubos ang pera ninyo sa kakasinghot nyo, ma-overdose kayo, mamatay kayo sa kakadroga ninyo.
wag lang kayong mandamay ng ibang tao. Ibig ko sabihin, umalis na kayo sa pwesto. Tapos kung gusto nyo lahat ng shabu, ng cocaine sa buong mundo, putang ina, lunukin nyo sa isang upuan ng wala kaming paki. Pero ang problema, kung kayo ang nagpapatakbo sa bayan, sekretary ka ng gobyerno, tapos mayor ka, congressman ka, senador ka, tapos sabog ka, yun ang hindi maganda. Well, evidently, you know, he is part of the, they are the national problem. And he is part of the drug smuggling. Kasi nga, recently, di ba, yung alitagtag Yeah. na 1.8, siya nagbidabidahan doon. Ano nangyari? Wala nang ulat ang mainstream media dyan, wala na rin update sa atin yung government. At kung nakita nyo naman po, some of them, sabi nga ni Cathy, are users. So, again and again, nasa karimlan ang sitwasyon ng Pilipinas. Yeah. That's why we have to eject all of them. Dapat nga arestuhin lahat yung mga yan eh. Yeah. Ngayon na. Correct. Alam mo, Maharlika, no? They're part of the problem. But we're also part of the problem if we don't do anything. If we lose our sense Yes. of outrage about this. Never lose yung galit ninyo at yung sense of outrage. Kasi ang ginagawa ng mga ito, tinatanggalan tayo ng dangal. So, I would like to segue doon sa yung sinasabi nila na sinisingle out ang president. Kahit tayo, hindi natin siya sinisingle out. Wala tayong sinasanto. The moment the vice president tests positive, I'm telling you, I will withdraw my support for her. And I will tell her, I will... Diba? Ang ganda nung hamon natin. So naisip ni Dr. Badoy, oo nga no. Bakit nga naman lagi lang natin pinapag-drug test itong mga ano natin? Bakit lagi natin pinapag-drug test itong mga ano natin, mga nasa Malacanang? Sa hanay din natin magpa-drug test tayo. So eto na nga ang panawagan natin. Ngayon na-realize ni Dr. Badoy, oo nga naman. Hindi lang to natin sinisingled out ang Malacanang. Actually, gusto nga natin na ang Malacanang at saka lahat. So kung sinusuportahan natin si Inday Sara, tanungin natin yung ating mga sarili. Hindi ba dapat nire-require din natin ito sa kanya? Although nag-negative na siya noong 2022 nung bago siya kumandidato. Pero hindi ba dapat ipa-check natin siya para malaman natin whether siya ba ay may bahid o wala. Kung wala, edi okay. Pero kung may bahid, anong sabi dito ni Dr. Lorraine Badoy? I will not support a vice president whom I'm pushing to become president this coming 2028 kung positive din siya sa droga. So ngayon hindi ba? Ngayon patas para sa lahat, hindi lang sa mga Marcos, at least pati sa mga Duterte. Kasi alam nyo na gusto natin itong si Madam Inday Sara na maging presidente ng Pilipinas. At gusto natin na sigurado tayo na pag naging presidente yan ay malinis talaga yan. Kaya nga napapanahon yung ating panawagan na itong pati sila Inday Sara at itong si Pulong na nagpasa ng batas patungkol sa mandatory drug testing o mandatory random drug testing ay dapat mag-undergo ng test para magkaalaman at kung sino ang mga hindi susunod sa gagawin nila. Putang ina, addict yan. Demand for her to resign. I'm really going to do that. No, so there's a clip now, no, because this is what we really want. We really want for the president, the vice president, the senators, the members of Congress, and cabinet members to have themselves tested with the that hair follicle drug test. Okay, there's a clip. Bago pa kumandidato, doon pa lang sa COMELEC, pag-file pa lang ng candidacy, kailangan may drug test na. Alam ko pagkakaano dyan, 90 days eh. Every 6 months daw. 90 days tapos every 6 months pag nanalo. 90 days before siyang Mag-file. bago election, tapos every 6 months pag nanalo. So talagang masasala yan. Oo. Pero mauna ka kaya, Pulong. Hamon ka ng hamon. Oo. Kaya hindi ka mauna.
Banateros! Hamunin na rin natin, hinahamon na si Bibi Sara. Pinagbintangan si Pulong. Naku, O patay pati tayo. ikaw magpa-drug test ka na Yan na kasi naman yung syempre, mga- hindi, Banat Bay, syempre alangan naman magpapanukala ka. Tapos, ikaw may tinatago ka, di ba? Dapat ikaw mismo, Eh, may nagpa-hair panukala follicle na ako. siya eh. Bare example. Pero alam mo, pero last year pa yun eh. Ulitin. Ulitin. Kasi Pati hamunin every natin. 6 months yung sinasabi niya eh. Bukas naman kayo ng mga vlogger, sasabihin naman, Banateros, si BP Sara, at si Pulong. Hindi nga, lead by example. Lead by example. Di ba? In the spirit of fairness, lahat dapat, lahat. Yun lang naman ang sa atin. Patas tayo dito. Nag-iba ang tono ng Banateros, di ba? Kinampihan, senyor. Kasi tinan mo ang administrasyon, sila Abalos, sila PBBM, sino pa yung mga, lahat yan may hamon na ang sambayanan ng drug test. Hindi sila nag-a-adhere. O hamunin natin tong mga Duterte. Tama. Tingnan natin kung Tama. itong mga Duterte mag-a-adhere. Di ba? Baka may Ang tinatago. suggestion nila, may video daw dapat. Oo, meron dapat. Live. Kailangan mag-set ang mga Duterte ng standards. Yan. Diba? Video, habang kinukuha, tapos hanggang dun sa madalasan laboratorio. Pero alam mo, Boss Dada, sangayon ako sa iyo dyan eh. Wag po kayo magagalit sa amin ha. Baka sabihin lumipat na kami at kinakampihan. Hindi po yung paghamon namin kila BP Sara, ngayon pati si Pulong hinahamon na natin, makakatulong po sa lahat. Kasi kung ayaw nila magpa-drug test, ang talagang matutulong natin dyan, yung mga talagang hindi addict, diretsuhin na natin, magpa-drug test para mapilitan, pakita natin kung ano yung tama. Kasi, kaya tama yung sinabi kanina dapat live. Dahil alam nyo yung nangyari last election, tandang-tanda ko yun. Bigla na lang may lumabas eh. Di ba si Isko, nakita ko yun, si Tito Soto, si Lacson, nagpa-drug test yan live. Biglang yung isa na kandidato, biglang meron ng result. St. Luke's. Ito, yung mga nabanggit ko, PDEA. May result tapos isang substance lang. Oo. Hindi siya lahat. Katulad nung kay Inday Sara na lahat ng drugs, ecstasy. Lahat. Oo. Tsaka the day before, nag-a-announce na sila magpapadrug test. So, ibig sabihin, alam. So, ito, kinu-call out natin before, biglang, kaya tanda ko yan kasi bigla na lang lumabas. Sabi ko, uy, hindi credible yung drug test na yun. Bigla na lang lumabas. Hindi, tsaka mahirap din kasi magpakatiwala na ngayon. Kasi kapag hindi ginawang live yung drug test na yan or hair follicle test, alam naman natin ngayon halos lahat kayang-kaya ng manipulahin. Tama yan. Kaya Yan. So, Maharlika, anong tingin mo doon? Ang sinasabi nila, na-cut off Yan na, maganda to. Anong tingin ni Maharlika doon sa panawagan natin? ka, pero ang sinasabi nila Banateros, ang maumanguna diyan si Pulong kasi siya ang nag-ano ng bill na yan, pati yung mga vice president, basta lahat mga Dutertes. Tama kasi Yes. di ba si Trillanes, meron din siyang case na final na sinasabi niya involved sa drugs si Congressman Pulong, no? So what do you think? Yeah. Yeah, they're right. Kasi you have to lead by example. Ikaw ang nagsulong ng Palakpakan tayo, galing mo Maharlika. O di ba? Okay naman pala kay Maharlika eh. Okay naman pala kay Maharlika. Ba't nagre-reklamo yung mga uma-idol kay Maharlika? Sabi ko naman sa inyo eh, wala namang masamang tinapay kay Maharlika tsaka sa Banateros. Kayo talaga oh. Right, sabi niya, di ba? Oh yeah. Tama, sabi ni Maharlika, tama. Para walang exemption. O, di ba, palapakan natin si Madam Fair Lady Maharlika. Oh, sabi ko sa inyo eh. Masyado lang kayo mainit. Pinag-aaway nyo kami ni Maharlika eh. Magkikita pa nga kami sa LA niyan. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, sabi niya, oh, tama naman. Sinasabi nila, oh. Ayan si Maharlika. batas na yan, pangunahan mo. 'Di ba? Magpakita ka, ikaw ang maging role model na patunay na ikaw na nagsusulong ng batas na ito ay free from drugs ka.
Ang tama din na ang panawagan natin kay Inday Sara, actually sinabi ko yan sa mga nakaraang vlog, na para mapatunayan nila, hindi lang yung tayo yung mga nananawagan. Even ako, I will subject to hair follicle test. Sabi ko nga, ako'y nakaschedule na, no? I think 2-3 months ago, hindi ko pa napupuntahan. Bayad na nga yun eh. So I will do that also as a vlogger para makita natin kung sinong bangag dito. Kasi pinagbibintangan din tayo ng mga trolls nila, ng mga... O yan, o. Tingnan nyo. Ito sa inyo eh. Oh, di ba? Pati si Maharlika magpapadrugs. Eh, ako wala akong buhok. Sabi pala ni Trixie, ang palang hair follicle na yan, the longer your hair, mas mahaba yung taon na mababalikan mo. Na record mo ng pagsisinghot. Oh, ako wala akong buhok. So, pwede daw ako sa kuko. Sabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles. And kahit si Attorney Trixie Cruz Angeles, napa-approve kanina nung tinanong ko siya dyan. Sabi niya tama. Oo, sabi niya miski ako. Magpapadrug test din. Kung yun lang ang gusto nila. Di ba? Ganyan. Sama-sama tayo sa iisang adhikain. Bagamat merong hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan, meron tayong common ground, meron tayong pinag-aagrihan. Hindi ba? At katulad nga niyan, sinabi ni Maharlika na okay sa kanya to. At noon pa nga daw niya, kinukumbinse itong si Inday Sara na unahan niya na. Para mahiya naman yung mga kasamahan niyang mga tanga. Oh yeah, di ba? So, approve kay Doc Badoy, approve kay Maharlika, approve kay Trixie. Kanina nag-post na si Attorney Harry Roque na hinahamon nga niya lahat, pati sila Inday Sara. Approve kay Harry Roque. So, diba? So yun ang maganda. So ibig sabihin yung ating panawagan nakikita ng lahat. Ewan ko lang sa iba kung nakikita yung mga panawagan nila. So, ano na to? Unti-unti na to. Itong ating hamon hindi lamang sa administrasyon, buo pati sa mga Duterte, sa mga Dilawan, lahat hamunin natin yung mga tatakbo. Yan, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan. Lahat magano kayo, pa-drug test kayo, hair follicle. Para magkaalaman yung hindi susunod, putragis addict. ano ng Malacanang. Edwin Romel, maraming salamat sa iyo dyan sa Canada, mabuhay. Na binabalik sa atin diba? Itong mga itong mga doers na ito, binabalik nila sa atin na tayo ay maaring gumagamit ng ganito, ng ganyan. So ako, patutunayan ko din sa I will undergo hair follicle tests also. And maganda yung panawagan dahil tama lang na si Inday talagang magkaroon. Si Makmak Humpak, puta, wag nyo nang ayaan nyo magpa-drug test. Mukha pa lang nun, positive na. Masasayang lang yung drug test sa kanya. Baka yung kukuha ng buhok niya sabihin, umuwi ka na, positive ka. Oy, balita ko nga, meron daw nag-live kanina tungkol dyan, galit na galit. Tapos nung biglang nalaman na si Maharlika okay, si The Doc Badoy okay, bigla daw nag-delete na naman ng live stream. Ay nako, kuryente. Nakuryente na naman ang mga tulongges. Ay nako, yan kasi ang sinasabi ko kapag ka masyadong mga emosyonal. Huwag kasi kayong masyadong emosyonal, ha? Huwag masyadong emosyonal. Okay, diretso. Din tayo ng panawagan, you do it. So, the Vice President actually should start now. Dapat ngayon siya talaga maamuno dahil ay manguna dito sa hair follicle test na ito, baka sakali. I know na mahirap, baka sakaling sumunod si Marcos Jr. Pero again, tama, dapat live telecast from collecting the sample, the specimen, ipakita talaga sa taong bayan. Kasi yung nakaraan, di ba, yung kanilang, yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan, pumunta sa St. Luke's, 'di ba? Yung nakaraang test niya na sinurprise na lang
That was questionable. Like more than 2 minutes lang, 'di ba? Questionable pa yung time ng pag-undergo niya sa ano na 'yon, sa test na 'yon. So talagang makikita mo, no, ang dami talagang loopholes or red flag na ginagawa ng presidenteng bangag. Yeah. So alam ko na hindi niya gagawin 'yon, yung live pulburon test na 'yon, pero mas magandang pangunahan nga nila Congressman Pulong Duterte. May O, kasi kapag nauna si Pulong, nauna si Inday, mahihiya na sila eh. Tapos hindi sila mag-a-adhere. Hindi na nga nila sinasagot yung mismong yung mga akusasyon sa kanila ni Cathy Binag, hindi na nga nila dinidibang. Hindi na nga nila sinasagot, hindi na nga nila pinabubulaanan. Pag nagpa-drug test pa itong mga Duterte na ito, tapos sumunod yung ibang mga yung ibang mga ahensya ng gobyerno, aba putya. Tapos hindi kayo magpapadrug test, ibig sabihin mga bangag kayo pare-pareho. Para ma-pressure sila kung mapipressure sila. Well again, kung hindi sila ma-pressure, ginawa na ng mga Duterte. O bahala na sundalo kung susunod pa sila sa mga leader ng bayan na mukhang mga adik dahil hindi nag-adhere. Mayor Baste, itong magkapatid, di ba, na sila mag-subject to hair follicle test. Maharlika and attorney, no, honestly, what I really feel, no, when with this president that's so hurtful, is the way he disrespects the Filipino people. Because I saw it, no, and I understood it. No, Yun, palakpakan natin. So, ayan Ganyan po kamakapangyarihan iyong ating panawagan na ang ating lahat ng mga pinakamamahal nating mga halal ng bayan ay magpa-hair follicle test. Sabi nga ni MJ Banglis na dapat pati vloggers, lalo na yung mga nyor-nyor, ay grabe ka naman yan. Negative yun sa drugs. Sigurado kung hindi nagda-drugs, normal yun. Natural high yun.